Hindi na bago sa atin ang ganitong eksena tuwing tag-ulan. Kaya nga dahil dito, natawag din ng mga Pilipino as the most resilient and happiest people on earth. Paano ba naman kasi hanggang leeg na ang tubig baha, hanggang tenga pa rin ang ngiti ng ilan sa atin? We almost always see the positive in things. Pero hanggang saan naabot ang ngiti ni Juan kung taon-taon palala ng palala ang baha? At saan ka man pumunta, parang isang malaking ilog na ang Pilipinas tuwing tag-ulan. Saan aabot ang ngiti ni Juan kung ang katumbas ng taon-taong pagbaha ay buhay, ari-arian at kabuhayan? Nito nga lamang nagdaang habagat at bagyong Krising, hindi bababa sa 134.7 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura, habang 421 million pesos naman sa infrastruktura. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang naitalang pinsala sa private sector. Sa laki ng pinsala na ito, nakakapagtaka na hindi pa rin nasusolusyonan ang problema sa baha, gayong bilyon-bilyon ng pondo ng pamahalaan para dito. Kaya naman, parang flash flood na rumagasa ang mga tanong at galit ng sambayanan. Nasaan na nga ba ang bilyong pisong ito? Alam mo ba na 545 billion ang nakalaang budget para sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025? Yan ang hinahanap ngayon ng sambayanan. Simula 2022, may tinatayang 10,000 flood control projects ang naipasok ng gobyerno para sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Laguna at iba pa. Ang pangako, ligtas na komunidad laban sa ulan, bagyo at habagat. Pero taon-taon, baha pa rin ang kasabay natin. Sinisisi na ngayon sa problema: ghost projects, substandard infrastructure at malalaking kickbacks. Imbes na magserbisyo sa publiko, tila ata ginawang negosyo ng mga politiko. Unang politikong nasilip sa maanumalyang flood control projects na ito si former Senate President Cheese Escudero. Ang top 2022 election campaign donor lang naman kasi niya ang isa sa pinangalan ng top flood control contractors ni President Marcos. Ayon sa report, para sa kaniyang kampanya, nakatanggap si Escudero ng 30 million pesos na donation mula sa may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Ayon sa report ng Rappler, mula nung maupo sa Senado si Escudero, mula 5 projects noong 2021, lumobo sa 85 flood control projects worth 51 billion pesos ang natanggap ni Lubiano. Hindi lang kay Lubiano nadadawit si Cheese. Sa inilabas na report ng Vera Files, idinitalye ang 142 billion infrastructure budget for 2025. Linawin lang natin, ang 142 billion pesos na ito ay insertion lamang o dagdag sa original and total budget for infrastructure. Ang insertion na ito ay hindi inilabas sa publiko at agarang pinirmahan ng iilang senador at kongresista. Sino ang nasa likod o sinasabing utak ng BICAM insertions na ito? Walang iba kung hindi si former Senate President Cheese Escudero at ako Bicol Party List Representative and former House of Representative Chair for Appropriations, Zaldy Co. Ayon sa nilabas na file, ang 142 billion BICAM insertions na ito ay allocated para sa probinsya ng Bulacan, Sorsogon, Cavite, Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela at Cebu. Bulacan at Sorsogon ang may pinakamalalaking matatanggap sa budget insertion na ito. Bulacan na nga ata ang masasabing province of ghost government projects. Samantalang ang home turf o baluarte ni Cheese na Sorsogon ay makakatanggap ng 9 billion budget from the 142 billion budget insertion. Bukod sa insertion na ito, sinasabing si Zaldeco rin ang nasa likod ng 13.4 billion budget insertion na para umano sa flood control projects. Kasama yan sa hinahanap ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil hindi rin mahanap ang budget na ito sa mismong distrito ni Zaldeco sa Bicol. Fresh pa nga sa isip ng marami sa atin kung gaanong halos isang buwang lumubog ang Bicol sa baha noong nakaraang taon at naulit pa ito nitong July. Hindi lang natatapos sa maanumalya at nawawalang budget insertions ang kinasasangkutan ni Zaldeco.
Siya lang naman ang may-ari ng SunWest Construction and Development Corporation. SunWest ang isa sa top contractor sa bansa. From 2016 to 2025, tinatayang worth 86 billion pesos ang napuntang government project sa SunWest. 33 billion dito ang napunta sa flood control projects. Karamihan din sa mga flood control listed projects ng SunWest ay naka-address sa Bicol. Kung lagi kayong tutok sa mga Senate hearings at balita, siguradong pamilyar na kayo sa SunWest Construction and Development Corporation. Subject ng maraming kontrobersiya ang kumpanya. Una, noong 2010 to 2014 pork barrel scam, 2021 procurement of government COVID supplies, 2022 DepEd overpriced laptops, at ngayon naman, flood control projects. Unahin na natin ang pork barrel scam. Mula 2010, nakatanggap ng river dredging at government infrastructure project ang SunWest. Billions and billions of pesos ang halaga ng mga nasabing proyekto. At katulad ng senaryo natin ngayon, mula sa budget insertions ang mga proyektong ito. Bagamat billions of pesos ang nasabing projects, hindi kasama ang SunWest o maging si Zaldi sa top taxpayers sa Pilipinas. 2014 nang imbestigahan ng COA o Commission on Audit ang SunWest dahil sa pork barrel irregularities sa mga government-awarded projects nito. Pagdating naman ng pandemic, nakasecure ng 1 billion pesos contract ang SunWest mula sa gobyerno para mag-supply sa mga quarantine facilities sa bansa. Sobrang laki ng 1 billion pesos. Ilang face shield at PPE kaya ang kayang mabili nito? Hindi pa rin makalimutan ng mga tao kung gaano kaliit ang supply ng mga pandemic essentials noon, lalo sa mga public hospitals. Ilang buhay rin ng mga essential workers, lalo na ng mga hospital workers, ang nalagay sa panganib dahil sa kakulangang ito. Pero hindi rito natapos. Nang imbestigahan ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ng kaniyang department o sangay na Department of Education, na isiwalat sa publiko ang 2.3 billion overpriced laptop project para sa mga public school teachers. SunWest ulit ang supplier ng mga overpriced laptop na ito. Kung wala sa flood control project, sa infrastructure project, sa health facilities at sa mga laptop ang pera na ito, nasaan kaya? Eliza Ko and Claudine Ko, it is your time to shine. Eliza Ko is the daughter of Zaldi Ko ayon sa snooping ng netizens. Eliza enjoys a luxurious lifestyle. Kasama dyan ang Boston University tuition fee worth not less than 5 million pesos. Chanel, Dior shopping spree, and Fendi Paris fashion show kasama ang kanyang pinsang si Claudine Ko, who we know by now as the vlogger, influencer, and singer known for her travel and fashion diaries. Sa mga hindi nakakaalam, Claudine Ko is the daughter of the president of Hightone Construction and Development Corporation, Christopher Ko, the brother of Zaldi Ko. And here's the thing, boyfriend lang naman ni Claudine si Lemuel Lubiano, na kapatid lang naman ni Lawrence Lubiano na nauna na nating in-expose. Katulad ng SunWest, Hightone din ang nasa likod ng maraming flood control projects sa bansa. Ayon sa Rappler, in the span of 9 years, from 2016, worth 44 billion pesos ang inaward ng DPWH sa Hightone. Karamihan dito, flood control projects at small road construction. Sa loob din ng 9 years na yon ay nagkaroon ng joint venture worth 700 million pesos ang Hightone at ang Centerways ni Lawrence Lubiano. Kung si Zaldi ay contract king, well, let us now meet the king and queen of flood control projects. The billionaire couple Pacifico Curly II and Cesara Sara Diskaya. Featured sa vlog ni Julius Babaw ang mag-asawang Diskaya nang tumakbo si Sara sa pagka-mayor ng 2025 elections. Doon, pinakita ang 38 high-end luxury cars ng pamilya. Akala mo nga ay garahe ng isang Dubai royalty ang basement ng mga Diskaya dahil sa luxury SUV cars ng mga ito. Top of the list, the favorite brand of cars nila ang Rolls-Royce at Mercedes-Benz. Sabi pa nga ni Sara, kaya niya nagustuhan ng kanyang RR ay dahil sa sosyal na umbrella o payong nakasama sa kotse. 42 million to 56 million pesos lang naman ang isang Rolls-Royce Cullinan.
Napakamahal na payong naman ito, Sarah, habang ang mga Pilipino basa sa ulan at sa baha. Nagre-range between 299 million to 405 million pesos ang total price ng luxury cars ng mga Diskaya. Bukod sa mga ito, may expensive Chinese jade collection din ng mga Diskaya. Naniniwala kasi ang mga ito na pampaswerte raw. Pagmamalaki ni Curly, kaya niyang gumastos ng 7 to 20 million pesos para sa kanyang naglalakihang mga Chinese jade collection. Mukhang effective nga ang pampaswerte na ito kasi naman hindi talaga mayaman noon ang mga Diskaya. Typical rags to riches, roads to riches ang kwento ng mag-asawa. Si Sarah ay anak ng OFW at ipinanganak sa London, UK. Habang si Curly naman ay mula sa pamilya ng mga informal settlers na nakitira at pinag-aral at kinupkop ng mga pari ng Immaculate Conception Parish in Pasig. Parang karma nga ata nangyayaring ito sa mag-asawang Diskaya. Hindi naging maganda ang kampanyahan noon sa Pasig dahil sa smear campaign na ginawa ng mag-asawa laban kay Mayor Vico. Kinwestiyon din ni Curly Diskaya ang budget para sa construction ng new municipal hall ng Pasig. Ngayon na sila palang mag-asawa ang may anomalya na back to you tuloy sila ni Mayor Vico. Mukhang wala na atang effect ang mga pampaswerta ni Curly. Better consult with your feng shui masters or lawyers, Mr. Diskaya. Lalo ngayon na ginigisa na kayo sa Senado. Well, speaking of Senate, ang sigurado at alam natin ngayon ay mga pangalan ng mga private companies o contractors na nangulimbat ng kaban ng bayan. But there is a bigger fish to catch. Or better say, there are bigger crocs to catch. Dahil sigurado ang mga nasa likod ng mga private contractors na ito ay mga politiko at ang Department of Public Works and Highways mismo. Itong ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon hearing noong September 8, isiniwalat na mag-asawang Diskaya ang lahat ng kanilang mga nalalaman at kasabwat ng mga politiko. Ayon sa kanila, at least 17 congressmen at ilang DPWH officials ang nanghihingi ng 10% hanggang 25% kickback bago ma-award ang kontrata. Yan ay sina Pasig City Representative Roman Romulo, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Aga Party List Representative Nikki Briones, Marikina Representative Barcy Teodoro, San Jose del Monte Bulacan Representative Florida Robes, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, Representative Benji Agarao Jr., Anwaray Party List Representative Florencio Bemnoel, Occidental Mindoro Representative Leo Di Tariela, Quezon Representative Reynante Arrogancia, Quezon City Representative Marvin Rillo, Aklan Representative Teodorico Haresco, Zamboanga Sibugay Representative Antonieta Yudela, Caloocan City Representative Dean Asistio, Quezon City Representative Marivic Copillar, at Quezon City Representative Arjo Atayde. Marami ang nagulat sa balitang maski si Arjo na asawa ni Maine Mendoza at anak ni Sylvia Sanchez sangkot dito. Sabi ng ilan, baka kaya afford ni Maine at Arjo na mag-out of country trip almost every month. For this year nga lang, 2025, naka-4 na out of town na ang mag-asawa. Samantalang last year, 2024, naka-12 destinasyon sila both local and international. Kasama sa kanilang travel list ang Thailand, Japan, Italy, Greece at Switzerland. Nauna na rin nasilip ng mga netizens ang monthly travel na mag-asawa noon pang 2023. Sabi nila, halos may 10-day leaves lang mga empleyado ng gobyerno. Bakit daw si dating Congressman Atayde nakapag-European tour pa? Bukod sa travels, makikita rin ang multi-level Mediterranean mansion ng ina ni Arjo na si Sylvia Sanchez sa isang exclusive subdivision. Bukod sa mansion, meron ding grandiosong vacation home ang mga Atayde sa Batangas. Kung akala nyo na enough ang mag-travel via car papuntang Batangas from QC or Manila, ibahin nyo ang mga Atayde. Helicopter ang preferred mode of transportation ng mga ito papunta sa kanilang beach house sa Punta Fuego. Dito sa kanilang beach house, nakapark ang yacht ng pamilya. Mariing pinabulaan ni Arjo pati na ni May na sila ay nakinabang sa anumang kickback mula sa kahit sino mang contractor. Totoo nga kaya ito? The receipt says otherwise, Arjo.
Makikita sa photo na ito ang groundbreaking ng isang flood control project ni Atayde worth 50 million pesos. And the contractor of the said project? Wawaw Builders. Ang Wawaw Builders ay siyang top 12 sa top 15 flood control contractors sa bansa. Ayon sa investigasyon, Wawaw Builders ang leading flood contractor sa Bulacan kung saan meron itong 44 projects worth 3.4 billion pesos. Hindi pa kasama dito ang 16 flood control projects worth 4.37 billion sa Quezon City, San Juan, Caloocan at Palawan. Sa dami ng nasabing flood control project ang mayroon sa Bulacan, bakit isa pa rin ang lalawigan sa laging binabaha? Nito nga lang July, lumubog halos ang kalahati ng Bulacan kung saan 50.958 milyon ang pinsala sa agrikultura at may isa pang nasawi. Congress at LGU level pa lang yan. Paano naman kaya sa Senate or national level? Sa Senate hearing, nang tanungin ni Jinggoy si Pacifico Curly Discaya kung may senador bang sangkot, wala ang sagot niya. Mukhang nakahinga naman ng maluwag si Jinggoy at mga senador. Safe ka na, pabirong sabi ni Marcoleta. Ngunit kinabukasan lang, September 9, tila mukhang nadenggoy si Jinggoy. Base sa salaysay ni Bryce Hernandez, dating assistant engineer sa DPWH Bulacan, kasama sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga nakatanggap ng SOP o kickback. Safe ba o hindi sina Jinggoy? Sure naman tayo na hindi na safe ang pera natin. Dahil ang mga ito ay nasa safe o safety vaults na ng mga kurakot sa gobyerno. Sa pag-expose ni Baguio Mayor Benjamin Magalong, ang iba sa mga politiko at contractors ay bumibili ng condo units, hindi para tirhan o gawing paupahan, kung hindi para gawing vaults ng mga pera na kanilang nakulimbat. At mukhang hindi nga lang basta chismis ito ni Mayor Magalong, dahil sa pag-amin ni Sally Santos, owner of Sims Construction Trading, noong September 8 hearing sa Senado, inamin niya na nagde-deliver siya ng kahon-kahon pera kay former DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Nakapag-deliver na umano siya ng 245 million in cash na nakalagay sa balikbayan boxes sa opisina ni Hernandez. Minsan pangaraw, sa kahon ng mga noodles nila nilalagay ang mga pera. From 2022, sinasabing mahigit 1 billion pesos ang na-deliver na pera ni Santos sa opisina ni Hernandez. Ito ba yung sinasabi nilang cash on delivery? Sa pag-iimbestiga ng Senado, kasama ng Wawaw Builders, Sims Constructions ang nasa likod ng mga ghost flood control projects sa Bulacan. Isa pang proof na talaga nangyayari ang cash deliveries na ito ay nang ipakita sa Senado ang picture na nagpapakita ng bulto ng pera na sinasabing nakuhanan daw sa mismong opisina ng DPWH sa Bulacan. Kasama rin sa picture ang dating boss ni Bryce na si former DPWH engineer Henry Alcantara. Ayon kay Bryce Hernandez, ang mga stock ng pera sa picture ay for deliveries para sa mga sinasabi nilang proponents ng maanumalyang DPWH projects. Isa sa sinasabing proponents ay si former Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Ang total amount ng pera sa picture? 457 million pesos. For sure, ang 457 million pesos na ito ay kasama sa 118 billion pesos na posibleng ninakaw mula sa 545 billion pesos budget na nireport ng COA. Ang 118 billion na ito ay kapantay ng budget ng Department of Agriculture sa loob ng 2 taon o pambili ng 200,000 pabahay o full scholarships para sa milyon-milyong estudyante. Pero imbis na makabuluhang proyekto ang nakita, ang perang ito ay napunta lamang sa mga luxury cars, casino at marangyang lifestyle ng mga contractors at tiwaling mga opisyal. Dahil sa matinding anomalya sa kanyang ahensya, nag-resign si Manuel Bonoan bilang DPWH Secretary. Pinalitan siya ni Vince Dizon. Sa kanyang bagong liderato, sinuspindi muna ang local bidding at kanyang inaprubahan ng courtesy resignations ng ilang DPWH officials. Nagbuo ang ombudsman ng 13-member panel para mag-imbestiga. Ang DOJ naman, naglabas ng lookout bulletin para sa 43 na katao. At si Pangulong Marcos Jr. mismo, tinawag ang sitwasyon bilang horrible. Kaya inilunsad ang sumbong sa Pangulo na naka-receive na ng mahigit 12,000 complaints. Diyos ko po, Rudy!
Hindi lang gobyerno ang kumikilos, may 30 business at civic groups na rin ang nanawagan ng independent probe para dito. Nangunguna dito ang Catholic Bishops' Conference na nanawagan na panagutin ang mga sangkot dito at may balik sa bayan ang mga ninakaw na pera. Kung ang ibang grupo ay payapa, hindi naman maitago ang galit ng ilan sa atin. Nagprotesta ang isang grupo ng kabataan at biktima ng pagbaha sa harap ng bahay at opisina ng mga diskaya. Pinagbabato ng putik at sinulatan ng magnanakaw ang gate ng St. Gerard Construction. Ganon ang kinahinatnan ng tanggapan ng DPWH sa pangunguna ng Youth Against Kurakot o YAK movement para ipakita na sawa na sila sa paulit-ulit na korupsyon. Muling ipapakita ng mga Pilipino ang kanilang galit sa korupsyong ito. Inaasahang hindi bababa sa 10,000 katao ang dadagsa sa Luneta ngayong September 21 para mag-rally. Tinawag na nga ng ilang netizens ang kilos protesta na bahain ang Luneta. Nakalulungkot lang na matagal na ang problemang ito sa ating bansa. Sa totoo, isa na nga itong cancer. Sa kanyang privilege speech, binahagi ni Senator Panfilo Lacson na ang kalahati ng 2 trillion flood control project sa nakaraang 15 taon ay posibleng kinain na ng korupsyon. At ngayon, mas malinaw na hindi lang ito isang haka-haka o isang baka, may katotohanan at may ebidensya. Kaya naman ang COA, nagsagawa na ng fraud audit sa Bulacan. Hinahanap ang actual geotag projects. Sa pag-ungkat natin sa anomalyang ito at sa paghahanap natin sa 545 billion pesos flood control fund, sa dami nang nangyayari para na tayong nasa isang malaking circus o malaking teleserye. May magician kung saan parang magic na nawawala ang ating pera. May mga clowns. May ring o circus master na siyang nagpapatakbo ng buong circus. Pero tanong ng masa, may mananagot ba? O parang pork barrel, PhilHealth, fertilizer scam, sigaw lang at tapos lipas na. Sa huli, tayong mga nagbabayad ng ticket o tax ang lugi? Hindi mga senador, hindi mga kontraktor na may tig-30 luxury SUV. Tayo, ordinaryong Pilipino na lumalangoy sa baha, naaalog sa baha, nawawalan ng pamilya at tahanan, nagkakasakit ng leptospirosis, nangangarap na sana kahit isang bagyo lang, meron tayong proteksyon. Pero kung ang budget na laan para sa proteksyon natin ay ninanakaw, wala ring tsunami na makakapigil sa baha ng kahihiyan. At sa huli, flood control isn't just civil engineering. It is trust. Kapag nawala ang tiwala na gagastusin ng tama ang pera ng bayan, kahit damot dike ang itayo mo, pabaha pa rin. Hindi sa kalsada, kundi sa bulsa ng kurakot. Kaya tanong, may ending ba itong circus? O isa na namang palabas na nalilimutan paglipas ng ilang linggo? Sulat nyo na sa comment section ang feeling ninyo. Totoo bang sina Jinggoy at Villanueva scapegoats lang? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para mas marami pa tayong magising sa isyong ganito.